So, previously, di ko naman na-share to before kasi I was aiming for a personal target sana before doing or buying something like this. Pero kasi umabot ako sa point na very uncomfortable na yung situation. So yeah, before, months ago, nasira yung upuan ko, yung office chair ko. And I purchased lang yung isang monoblock. Kasi sabi ko ay kailangan kong magtipid. Uncomfortable siyang upuin for a long period. For a long period of time. So, sabi ko pag-ipunan ko, bibili na lang ako ng bagong upuan. So, ang plano ko is to buy a chair na quality naman para hindi siya ganun kabilis masira. Kasi yung nabili kong upuan, nakuha ko siya in a bargain nung bumili ako I think nung nag-sale sa Gadget Heads in Iloilo na upuan na gaming chair daw, yung mesh type lang naman. Around 1,000, that's around 2,500 lang yung bili ko. So steel na siya technically for an office chair. The problem is the material, pala siya pag tumagal, parang powdered na compressed material. So kumbaga eventually magiging marupok siya or magiging brittle. So yun, nasira siya. So sabi ko ayoko nang bumili ng parang low quality na upuan. Siguro sa good quality na kasi especially ako, malaking tao ako. Need siguro ng mas matibay na material. So yan, nakabili nga ako. Now the problem is during delivery, merong mga problems. So tignan natin yung video ng unboxing ko. And yeah, for yung context, yung binili ko is TT Racing. So ito na yon yung inuupuan ko. So i-upload ko to sa YouTube. Nagkamali ako kasi vertical ko. Dapat sana landscape na video. Pero yeah, I'll upload na lang this in YouTube na naka-vertical. So just check out the video. So ito yung dineliver sa akin na pinick up ko lang dito sa boarding house namin. And wala akong ginalaw pa dito. So makikita ninyo yung condition nung box ganito nung dumating sa akin talaga. Yan, medyo bugbog sarado. So hindi ko pa siya binubuksan, so hindi ko pa alam kung ano yung impact sa loob. Nakita nyo dito, I think nung nag-deliver, nagkaroon ng butas. Kaya tinakpan nila ng ganito. And then I think the one problem din with the packaging is mahina yung box na ginamit. So I hope wala siyang damage sa loob. I hope lang. Tignan natin sa ilalim. Nakita nyo din dito, may mga damage. Yan, bugbog sarado talaga yung box na dumating sa akin. And ito, binaliktad ko lang, ayan, may butas siya. Butas siya nung dumating. Nakita nyo din, parang ayan, kung applyan ko ng force, nagbe-bend siyang ganun. So meaning, mahina yung lower portion. So I hope there were no other damage sa loob. If meron, sisend ko din naman to sa TT Racing. So pinurchase ko to sa TT Racing na Shopee account. So yung kinuha kong unit, itong Duo V4 series. So sige, buksan natin. So ito, mag-unbox ako ng, ewan ko lang kung na-survive niya yung delivery talaga kasi nakikita niyo ang dami niyang ang bagsak. Yung worst one is ito, yung tinuro ko sa video. Ayan tinakpan lang. Napunit kasi, tinakpan lang. And then one of the most visible one is ito. Ayan, nung dineliver may butas. Ayan. So tignan natin. Ayoko naman maging hassle pa to pero tignan natin.
Now I'm opening the box. And first kong makikita is itong armrest. So physically parang I think wala naman siyang damage. Pakita ko lang ha. Ayan, ganyan yung laman niya. So ito yung armrest. Kanina nakalagay siyang ganito na may foam na konti. Pero sige, tingnan pa natin. So from that armrest, tingnan ko to. Ito I think yung box ng mga tools niya, which is, as you can see, medyo low quality din yung yung box itself. Yan, nagpupunit-punit to. So I think the problem here is masyadong loose yung laman ng box. Wala siyang wala siyang cushion. So let's see So this is the other armrest. And then lastly, I think yung nabutas doon sa baba is itong paa. So yeah, this is the the hydraulic mechanism niya. So I think wala naman siyang damage. Although yan again, loose na loose yung natin, yung pagka-package. And then, okay. So, nakikita nyo yung may ilaw doon sa tulo. Yan. It's basically nabutas dahil dito. So nakita nyo, 'di ba? Binunot ko siya, wala siyang any cushion. So that's the problem with your box, TT Racing. Yung box nyo masyadong loose. Sa sobrang niya, especially sa shipping natin, hindi naman ganoon ka ingat naman yung nagsi-ship. So, I hope lesson learned sana siya. And then, this is the backrest. So, mamaya, isi-set up ko siya and let's see if may mga visible damages ba. If meron. If wala naman, so okay lang. Importante, andito na siya. Okay. Nakita nyo, very minimal yung cushions. And then the seat. Ito yung upuan. So yan. As you could see, pasok ko pa yung camera ko sa yung phone ko sa loob. Yan, nabutas doon. And then nabutas yung sa paa. And then for a big box like this na pag nilagay mo yung yung delivery, it would create loose spaces. So ng anticipation mo, supposedly may good quality ka na equipment na dinideliver, marami dapat yung yung cushions na nilalagay. Kung hindi man bubble wrap, at least man lang yung ganyan foam. Pero for this big box, yan lang yung foams niya. Okay. So, yeah. Assemble natin. Tignan natin. So, set up ko lang, Tignan natin kung may instruction manual. So, this is the seat. Ayan. Okay, so maganda naman yung leather niya, And this is the manual. So basically, this is just literal na assembly lang. Assembly lang talaga. Simple assembly lang.
And this is what I've mentioned kanina. Ayan o, tingnan nyo yung package. Ang cute. Ito yung pinaka-mechanism ng hydraulics niya. So, wala namang dito. I think this is universal naman eh. Depende sa size and kilogram. And then ito yung sinabi ko kanina, yung armrests. No visible damage naman. So in fairness naman. Pero yun yung parang nakaka-disappoint lang yung nakaka-disappoint lang yung packaging. Na parang you're expecting a premium na gamit. Okay, so maybe some of you would argue na hindi naman premium si TT Racing. Ayun. Meron talaga siyang damage. Meron siyang damage. Kita ba? Yan, may visible damage siya. Pero in fairness, naman kasi, matibay naman yata yung material, but the problem is yan. May scratches na siya kagad. Kaya kabili mo lang, may scratches na kagad. So while I was editing this video, I saw this dent and had to check in actual. So yun, nakita ko na meron siyang dent dun sa armrest na may problem while the other wala siya. So definitely a very bad delivery. So yeah, definitely mag-raise ako ng concern dito kay TT Racing. And then yung naalala nyo yung sa box na gumawa ng butas sa box. Tignan natin yung impact sa kanya. So I guess aesthetic lang naman yung yung damage sa isa, but again, you're buying something new. Hopefully naman sana inayos yung packaging. 'Di ba? I'm planning to raise a concern naman kay TT Racing for this. So no visible damage naman. Except dun sa isang armrest. Okay. Now ang worry ko dito, if ever yung tools yung nagkakaroon ng kulang. So nakita nyo, lagayan ng tools to ha. Tingnan nyo. Sira-sira. Okay, they will argue siguro na hindi naman intact naman siya eh. Pero tignan natin sa loob. Intact ba talaga? Okay. So binuksan ko na siya. And here it is, yung mga yung mga rollers niya. Then yung mga screw niya. And then, thankfully, nandyan yung hydraulic niya. Baka mamaya kasi wala eh. So yeah, even the hydraulics, kasi hindi naman siya naka-wrap ng maayos, may visible damages. Ito lang, bubble wrap na manipis. Yan yung damage niya. So, TT Racing may damages yung nyo. So, 2 points. First damage is ito. Ayan. Second one is, although I think this is stainless, makapal na bakal naman. But, siyempre, you're buying something na magkakaroon ng damage. Again, guys, I understand naman na it's delivered. Pero anticipated naman sana na yung delivery
Especially dito sa Pilipinas, hindi naman ganun kaingat eh. So, straightforward naman yung installation niya. Yung mali ko lang dito, hindi ko napansin yung direction ng front part ng unit. And then yung armrest naman, yun yung nag-hold sa backrest. So, yeah. Yun lang yung naging challenge ko while installing the parts. Yung binigay nilang screw, ito yan. Bangga. Ay, ewan ko ba. O, pagka ba inikot mo bangga. Although, pwede mo naman siyang i-tilt. Pero yeah, bangga. Masyadong mahaba kasi. Ewan ko ba. I don't know kung typo ito or fake ba yung nabili ko. Pero tignan mo. Runt. Ano daw? Runt. Basa ba? R-R-O-N-T. Runt. Saan ka dyan? Ayan. So, ito yung naging scar. Yan yung naging scar nung delivery. And also yung kanina pinakita ko yung sa paa. So ito na ginagamit ko na siya, no. Na install ko na yung upuan. So there are three damage or three defects na nakita ko during the installation. First yung sa kamay nga, yung sa left armrest na may scratches siya, and at the same time yung foam niya dented. I think because of the packaging, kasi ito yung nakapatong dun sa taas eh. And then yung sa yung sa hydraulics niya na meron din scratches, although sa hydraulic I think very minimal naman, kasi basically isusuksok naman siya dun sa paanan. So I think hindi naman siya ganun ka critical, kasi masa-scratch talaga siya if isusuksok dun sa paa. So, yun lang yung medyo disappointing lang, kasi for a product that is, parang quality naman siya based on the advertisements. May mga mishaps lang like this. So, yeah, I hope TT Racing would improve with their delivery, and then yung packaging talaga. I think the packaging is the problem. For overall, maganda naman yung chair. For me as a big guy, matabang lalaki, okay siya, fit siya. Yung kinuha ko na unit, yung stealth na version ng V4. And yeah, okay naman siya. Comfortable naman siya. So yeah. Thank you for watching, I guess, for this unboxing. Minsan lang makapag-unboxing. So, thank you guys. Bye.